inner Echo Express nila, yung inner lason na meron sila dito against the top seed, top team ngayon sa Season 16. Oo, Flying Clouds. Ano ba? Flying Clouds, ano ba? Okay. You called it. Sabi sa'yo, pare, nakita ko na yan sa future. Flying Clouds, ha? Pero, alam mo, masaya na nakakita tayo ng Flying Clouds. Pero hindi masaya ang mga teams dito. Kasi, itong dalawang team na to ay wala pang panalo sa Flying Clouds. Hate na hate ng mga early game-centric teams ang Flying Clouds, by the way. And in terms of early game-centric teams, dalawa sa ating pinapanood ngayon ay talagang mahilig sa early game. Though, pinaka-successful ang Aurora in terms of stats, rotations, and everything else. They are the #1 team of MPL Philippines Season 16. Si TNC Pro Team, ang lamang nito ay lagi silang nakakuha ng mga maagang kills. Wala masyadong pake sa objectives ng TNC Pro Team. Mababa ang kanilang average turtle control at turtle take, pero napakataas na kanilang average kills early on sa loob ng ating laro. So sa terms ng Flying Clouds, pare, pareha sa atang hindi gusto sa ganitong klaseng senaryo. For sure, 100%. Parang, kaya lang wala ka ng choice kasi napunta na rin. Andyan yung Flying Clouds. Pero tingin ko yung composition din nila ay magbabase at a-adjust sa kung ano man yung mapa na na-serve sa kanila. First pick para sa TNC, available ang YSS, available ang Lancelot. Pero kung ikaw ay kung ikaw si Zaida dito, naging epektibo naman sa kanila yung YSS. So pwedeng ito ang maging prayo nila. I think Yi Sun-shin is still a very safe pick, especially dito sa Flying Clouds, no? Kasi kung tumatagal yung laro, okay lang sa'yo. Kung bumilis yung laro, okay din lang. Pero mukhang iba ata ang magiging pick dito, no, ng side ng TNC Pro Team. I think tama, Yi Sun-shin pa din. Magtataka ako kung nag-Arlot sila bigla ng first pick. Yep, at this point, makikita mo din yung pattern sa kupunan ng Aurora. Game number 1, it's kind of like a different or the same bans na kinumit nila for this one. And this time, si Demon Kite Yue is gonna be utilizing the Kimi and the Lancelot. Again, focusing on the damage output. Yan yung nagiging pattern ng mga teams natin sa red side. And ito rin yung nakita natin kanina, no? Yi Sun-shin ta CC. Again, flex pick pa rin tong CC, but last game, ginamit naman na ni Benny Cutie. So medyo may clue. Feeling ko wag muna kumuha ng explain ngayon if you're TNC Pro Team. Kumuha na lang siguro ng roamer or mage para lang matago mo pa kung saan mo ilalagay ang CC na ito. Kung kukuha kayo ng mage, I feel like Farsa could be a great option here para lang meron kang additional zoning and of course burst damage in the early game. No, actually yun yung iniisip ko. Nung first game natin na lumabas yung 1-1, napakaganda sana na naging Farsa doon. Pero tama ka, Umi, Farsa ang magiging hero dito ng TNC. Ngayon, kukuha ba sila ng XP lane? Kasi sa ngayon na meron ng CC, na flex pa naman yan, may mga Arlot pa, naging epektibo naman sa Aurora no game number 1. Meron ding Povius na kung saan ay pwedeng counterin kung ano man yung mga dash hero dito. Pero lugi nga lang siya sa isang CC kung ano. I think at this point, if you're side of Aurora Gaming, maganda nang bigyan ng comfort pick si Doming, no? Kanina, 1-1 nakuha niya ng maaga. So in terms of, I would say, yung tendencies ng Aurora Gaming, madalas naman talaga maaga nila binibigyan ng magandang hero dito si Doming. Kahit Harith is banned, however, pati na rin Granger. So, gatot muna sila, I see. Okay. Wow, very rare to, ha? Gatot Gacha. I think pinaghahandaan nila dito yung threat din ng isang Farsa, no? Yeah, I mean, they're gonna have to put some respect on the Farsa as well kasi yun yung isa sa mga nagpapahirap, especially when, not only when you try to wave clear, lalo na yung mga umpisa ng team fights kung saan mangalahati na kaagad yung HP mo bago pa mag-umpisa. So that is what they're trying to prevent. And in addition, yung Harith tsaka yung Granger, yung tinatanggal din ng kupunan ng TNC. Posible na mas marami pa tayong gold laners na makita later on. Magandang dinaipik din kasi mula sa Aurora Gaming na huwag ibigay yung Gatot Gacha kay Chakno kasi masakit pa rin yung CC Gatot combo, no? And sa totoo lang, wala pang hero dito si Chakno. So saktong-sakto, nagtatanggal sila ng mga roamer. And with the Red 4 advantage na meron dito ang Aurora Gaming, pakiramdam ko if you're TNC Pro Team, pwede mong dikdikin pa yung gold lane. Pero ibig sabihin yan ay sure naman na itong CC na ito ay most likely ilalagay mo na kay Benny Cutie. And depende naman sa kanila. Okay, Benny Cutie CC na to, pre. Oo nga, mukha nga. Inaalis na yung mga threat sa isang CC. Tama ka doon, Umi. Parang, alam mo nga, pumupunta sa ruta na nagugustuhan ng TNC, yung mga nangyayari dito, ha? Pinabakuda na din at this point, they're trying to remove a lot of those options kasi yun yung nangyari. Diba? Kuya naman. Tinatry ko. Pero again, going back to my thought, it's them trying to at least make sure na yung path lang. Wala nang ibang options
Because if you have other flexible heroes, baka sakali na mas mahirapan pa sila. So Coach Etomax, what he's trying to do is to just take down little by little na parang unti-unti niyang mararamdaman ni Doming kahit na wala siyang pupuntahan except for a hero that he doesn't have a choice for. Oo, and with that Esmeralda ban, no, naniniwala din naman na ang Aurora Gaming na hindi na ilalagay sa XP lane ang CC na ito. Pwede pang magtanggal ang TNC Pro Team dito ng marksman kung gusto nila. May carry and Claude pa. Pero kung ako kay Coach Etomax, medyo okay na yun eh. Tingnan mo na, ang dami ng gold lane ban dyan. Pero kung magtatanggal pa sila ng isa, Why not? baka ang mangyari naman kasi, may red for advantage pa rin sa Aurora Gaming. They can get kung ano yung natitira. So naghahanap pa ang side ng Aurora Gaming dito, no, ng potential XP laner. Ayan, Nice. Labo-labo. Ano tayo? Detour tayo, detour. Detour pare, detour. Actually, yan nga yung gusto kong sabihin na Lapu-Lapu ay isa rin sa mga threat sa isang Farsa. Hindi magkakaroon ng magandang laro dito si Lance if kung nakuha nila yon. Ilan ang mga natitira? May gulo pa naman. Kung iisipin mo na pwedeng maging focus, pero sabi nila hindi. Uranus ang magiging hero dito na Edward. Oo. And dahil nga CC gold lane na to, most likely, pwede pa nilang i-CC XP to. Pwede silang kumuha ng carry instead. Or Claude. Depende ko anong trip nila dito. Kailangan lang ng pantunaw dito sa Uranus because sadly, no, hindi sapat yung damage na isang CC para tunawin itong Uranus na ito. Correct. At this point, I feel like yung carry would be an initial thought and an addition kasi nandun naman yung hindi nga. Ayaw magpapigil. Oh wow, medyo free. Parang magiging madali yung buhay ng Uranus dito Walang tutunaw sa kanya. And ang Aurora, final pick. Wala pa silang gold laner. And ang mga natitirang option nila dito, ano ba? Baka mag-bane sila dito. Parang, ano ba, sapayan na lang natin ng fighter-fighter? Ganun ba? Nako, pag nag-bane gold sila dito, mababawasan naman sila ng endgame factor, no? Dahil aasa sila sa KB para mag-push. Hindi naman masama. But if you are Aurora dito, ubus na rin kasing gold lane options eh. Either you go with the Claude or the Bane, basta naka-purify. Kung magma-marksman, basta naka-purify. Hindi pwedeng mahuli ka ng basta-basta dito. Carry Claude, nandun na nga yung sitwasyon natin. Okay, pantunaw ang inilagay dito ng Coach Coach Dexter and Coach MTB. And kung titingnan natin, pagdating sa range, medyo may kakapusan itong Aurora Gaming. Pero kumpletos Ricardos din sila. Balanse yung physical, balanse yung magical. Ang threat na lang dito ay yung ipit na manggagaling dito sa isang Akai. Pero 50-50 tong ipit ni Akai. Kailangan maipit niya yung carry. Kasi kapag may naipit na ibang tao yung Akai, pwede siyang tiyaniin ng carry. At masaya yung carry doon kasi nakatayo lang yung Akai. I mean, there's a lot of catch naman para sa kanilang koponan. So at this point, meron ka ng EOG, meron ka din ng traction call. So baka sakali, pwedeng yun yung kanilang maging paraan para mapagtagpi-tagpi, para matahi lalo, and that is gonna be a problem para sa TNC, who by the way, they still have some enough firepower. The only question is, masiset up ba nila ng maayos? Kanya mapapagana nga ba ng TNC Pro Team ang express at ang lason na nananalaytay sa kanilang dugo o ang Aurora Gaming ay mapagtatagumpayan pa rin itong laro na ito. By the way, nakaunang puntos na sila, and kung momentum ang pag-uusapan, most likely ay pumapabor ito sa kanilang pupunan. Oo. At for Aurora Gaming, no, makakalamang talaga sila ng bahagya dito sa early game with this Kimi. I would say early game only exists up to a level 4 power strike na dito for TNC. Uy, grabe ang aga! Ang hapdi na ito, Lancy, sumama na rin. Nakaramdam na si Lancy, pero si Edward doing enough just to be able to not escape. Neymar, katiting, first blood for the AXP. Isang hapas na lang sana pero nabuhay pa. Kaya lang ang problema, may mga na-miss ata na minion si Edward dun, ha? Oo, tapos pipirisan pa ata ni Neymar. Yan ang worst nightmare ng bawat XP laner. Yung mamatay ka ng maaga tapos pipirisan ka ng kalaban mo. Okay, nakuha na pala niya. Hindi pala niya na-miss yung mga minions na yun. Pero medyo maswerte pa rin si Edward kasi na-clear nga muna niya bago siya mamatay. And speaking of clear wave kasi, sasabay din ang TNC and napakabilis din ang
ikot ng kanilang mismong komposisyon, di ba? Oo, tsaka medyo hihintayin pa kasi si Doming. Kaya very similar actually yung nangyari sa Game 1 dito sa Game number 2. Medyo aantayin talaga ng Aurora Gaming yung power spike dito ni Doming bilang carry nga ang gamit niya. Meanwhile for TNC Pro Team, nasa kanilang early game advantage mainly because sapat ang kanilang burst damage ng maybe up until to the 12-minute mark na kaya nilang mang-burst ng kahit sino. Granted na mag-Fury Hammer dito si Trimar, and upon checking, yes, naka-Fury Hammer dito si Trimar. Same idea as game number 1. Hintayin mo na makapag-scale ng maayos itong si Doming Kite kasi ganun yung ginawa niya doon sa 1-1, and that really went well para sa Aurora, but that takes patience, that takes time na ngayon meron ng TNC. Okay, sama-sama sila dito. Magpapa-level 4 si Lancy sa may bandang itaas. Lahat sila level 4. Even Jack, pero heavy spin na nagamit. Doon naman yung heavy spin, pero si Demon Kite hindi siya makaalis, pero doon naman yung Phantom Execution for him to be able to escape. Ngayon naman, Aurora naghahabol si Chuck nung kanilang mamamataan. Nandun sa turtle ang tutok ng TNC. The Phoenix Armor is gonna be able to take it. Pero sabi ni Light, saan kayo pupunta? That's gonna be a takedown for the Northern Lights. Light, Edward, medyo nag-U-turn sila ng konti, pero sila yung mukhang wala nang pupuntahan. That's gonna be a takedown for the Roamer as well. Yue is gonna be following suit, pero sabi ni Lancy, kailangan makatikim ka ng damage bago ka lumayo. Men, grabe yung timing ni Light doon, ha. Alam niya na nag-traces na, kaya tinalunan niya. Oo, yung tapang din kasi tsaka yung decision making. Pero mainit dito si Kuya mo Trimar. Kunwari na lang, walang nakakita. But going back on that turtle fight, TNC Pro Team, katulad na lang na pinag-uusapan natin kanina, Burrito, tsaka Hans, lamang ang early game damage na meron dito ang TNC Pro Team. Calling the fight early on, nakalamang sila sa Jang Aurora Gaming. Nung naubos na yung heavy spin ng Chakno hero na ito, ay nabigyan sila ng comeback team fight. Pero nakuha pa rin naman ng TNC itong pagong. Oo, hindi rin kasi naging maganda yung posisyon ni Chuck noon right after nung mabitawan yung kanyang heavy spin kasi nga naka-dash out pa itong si Demon Kite. And ngayon ay kailangan iwasan ng TNC yung mga ganun. Kailangan makaipit sila ng tamang tao. Pero nice idea pa rin naman para dito kay Chuck kasi nilayo niya si Demon Kite. Ang problema nga lang ay hindi sapat yung damage nila para i-burst na mabilisan yung Lord. Yung idea lang siguro is the angle. I think doon medyo mahihirapan sila, especially with the kind of team fight that Aurora's trying to pull off. Sure, nandyan si Demon Kite, siya ang magiging primary target, especially with getting those objectives. Pero yung punctures are really crucial for them. Yung sa YSS kasi, pag nakita mo lang yung traceless, pwedeng yun na yun eh. But then, it's gonna be the second turtle na kailangan nabangan ng parehas na team. And the best part here for TNC Pro Team is they have a lot of displacement. Kumbaga pag nagkamali ng pasok dito ang Aurora Gaming, may chance na malayo talaga at masira yung formation ng Aurora Gaming. Kaya naman napaka-importante ng Purifies dito for Doming Kite and Edward. Even if sabihin na natin na oo, Yura yan, kaya naman mabuhay, pwede na sana mag-revitalize or flicker, iba pa rin kasi yung Uranus na hindi matitinag sa pwesto niya. Importante yung Uranus na nakatayo sa tapat ng mga hard carry kasi kapag wala na yun, sobrang dali for TNC Pro Team na makapasok sa backline. No, pinapatunayan ni Edward, sinasabi dito, hindi, bakal ako eh, matibay talaga ako. And si Nahak siya, nahak. Oo, kailangang butasin nila itong si Edward. Ngayon, available na ang glowing one para kay Lancy. Pero si Light ay umaabate. Bolts from Lancy. Ayun na! Ando na naman yung final slash. This time, galing naman kay Trimar yun. Yue medyo makakalayo ng konti. But this time, ibitan na naman si Demon kahit na mamamataan. And that is gonna be TNC taking the turtle as well. And a purify skill para kay Edward. Is that gonna be enough? The answer is yes. Pero nakuha isang buhay, pati na rin ang pagong. Wow. Parang sulit na sulit yun, ha? Sobrang sulit talaga no para sa TNC Pro Team kasi ito naman talaga yung power spike nila. In fact, parang mas okay pa nga na i-double down na ng TNC Pro Team to. Pinag-usapan natin yung timer kanina. Nilagyan ko ng oras. By 12 minutes, doon magsa-start na makakalamang na yung Aurora Gaming dahil doon din madalas yung timer. Yung timer ng isang Doming Kite hero na ito. Sa ngayon talaga ay kaya siyang labanan ni Benny Cutie. Pero maya-maya, kapag may 3 items na, kaya na yan. Ayun na, binibait lang ha. Pero si Light ay pumasok na. Very good day, bumabalik. Pero habang nangyayari ito sa gitna, ay may kumusyon din nagaganap. Final slash na gamit! Edward na naman ang sasalo ng damage. Courtesy of Lancy and the gang. TNC are racking up kills. Getting 1,000 of a gold lead kontra sa Aurora. Light sisipat lang. But that's gonna be enough of the fight. Awat muna mula sa parehas na teams. Pero bago ko sabihin yun, hindi. Trimar.
Fake charge lang pala. 5 minuto pa lang, no? Oo. Pero talagang palitan dito, magkami ng kubunan. Kasi kailangan gawin ng TNC Pro Team to. Kailangan nilang i-push yung advantage na meron sila habang may oras pa sila. Dahil habang tumatagal, itong laro na ito ay mas sumasakit si Yui at pati na rin si Domenkite. The moment na hindi na tumatagal si Chakno sa harapan, and that will happen eventually dahil na rin sa nature ng heroes ng Aurora Gaming, doon na talaga mahihirapan ang TNC Pro Team na makahanap ng game-winning plays. Right. So sa ngayon, kailangan talaga tuloy-tuloy lang ang agresibong pressure na nanggagaling sa TNC Pro Team. If Aurora ka, tiis pogi na lang muna kapag may nangyaring masama. Yeah, yun lang talaga eh. Kailangan nilang paipunin dito. And based doon sa Infinix in-game equipment, itong si Domenkite ay naka-corrosion site na rin naman. Going for next item. And kailangan abangan yan. And kaya rin nangyayari ito. Kaya ang bilis din ng mga palitan at ang bilis din ng action. Naka-flying clouds kasi ang bilis ng responde eh, no? Oo. Yun din eh, no? Kapag Flying Clouds, sumaabot kasi talaga ng late game. So rewarded din yung mga pang late game na mga senaryo. Ang bilis dumepensa doon sa mga overcertain. Ito na naman ang final slash mula kay 3 more at si Edward ay wala nang pupuntahan. Wow. TNC styling on Aurora in this game number 2. May plano sila doon sa may bandang gitna pero sabi nila papatayin ng konti. Nandito yung pagong. Ace pogi na naman sila dito at nalatagan na naman yung dalawang miyembro dito ng Aurora. Para bang nagko-collapse sila kapag nagkakaroon ng objectives eh, no? Yun naman kasi talaga yung plano ng TNC Pro Team. This is specifically kung bakit ka kumuha ng Akai tsaka Arlot. Kailangan makahanap ka ng mga biglaang plays bago sa mga objectives na yon para magkaroon kayo ng advantages. And TNC Pro Team is playing right through their win conditions. Pero ang Aurora sumasakit na rin kahit papano. Na-cancel yung napano Curse of Crow itong si Light. Nandito yung si Domenkite, sasama na rin siya. And hindi nila mapipigilan yung pagbasag dun sa may bandang ibaba. Parang kailangan isipin muna ng Aurora ngayon, ano ba muna ang gagawin natin? Kasi nagre-react sila sa bawat bagay na gagawin ng TNC. Oo. And sa ngayon, no, mukhang naghahanap na naman si Trimar ng aaway. Naghahanap na naman siya ng aawayin. Ngayon yung demonyo muna yung aatakihin ko pero Demonkite is gonna be able to escape. As of this moment, Aurora down by 3.5k. TNC needs to be able to control this. Hinga muna sila dito. This is very unusual na makakita tayo ng isang Kimi na kung saan ay ganito yung KDA pero 0-1 and 1. And I think dahil din sa ginagawa rin ng TNC and nice effort din para kay Chakno and kay Trimar. Pinapamalas talaga nila tapang nila eh. Oh, tsaka magandang itemization ng TNC Pro Team against this Kimi. Maagang plate armor and eventually the Radiant armor as well. Diyan natin talaga makikita na alam ng TNC Pro Team kung paano kukontrahin na isang Kimi. Ngayon maraming magtatanong, bakit blade armor ang binibid? Hindi ba magic damage yung Kimi? The answer is, masakit kasi yung bumabalik na damage sa isang Kimi against a blade armor. At masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Dalawa na ang magkakaroon ng may hawak na blade armor dito. Specifically, yung humaharap para sa side ng TNC Pro Team. Yung Arlot, pati na rin yung Akai. Mukhang tutuluyan nila si Domenkite sa panahon na to pero makakapag-dash away pa siya. Zaita maghahabol talaga. Still the immunity. Katiting na buhay is gonna be enough. Tapos may final slash ng AOG na naman. Courtesy of Light and Trimar. Makakatakas pa yung EXP leaner ng TNC. Pero may revitalize na naman nagagamitin si Light para makalaban. Pero wala na ang HP matitira. Light goes down and another turret goes to the side of Phoenix Army. Pinagtulong-tulungan, kinuyog talaga ng Phoenix Army. At ito na ata yung pinakamahirap na 3 minutes para sa Aurora Gaming para bumili ng oras. Meron na naman si Edward ang namataan pero at that time nawala yung feathered airstrike. Hindi nakapag-proc ng tuloy-tuloy so you and Edward are marked safe. Samantalang sa ibaba, Demonkite work only, no personality. Na-cancel ata ni Lancy yung kanyang federation doon na sayang kung iisipin mo pero okay pa rin, sulit na sulit pa rin. Aurora ngayon ay naghahabol sa 5,000 kalamangan ng TNC. Kung titignan natin sa Infinix in-game equipment, nakaka 3 items na rin si Zaida, no? At babalikan ko lang yung sinasabi ko kanina, no, na ito na siguro yung magiging pinakamahirap na 3 minutes pero Purify na gamit dito ni Edward. Going back, itutuloy ata nito ng nilang Chakno. Ayaw mo pa explain nito, ah. Oo nga, napagamit ng heavy spin si Chakno. Pero nakataka si Yui. Tumagos, men. Yan ang tagos, G. Yan talaga. Literal na literal. Pero sige, Umi, balikan mo na yung gusto mo sabihin. Oo nga, ikaw When, na. sa sobrang tagal, 2 minutes na lang yung kailangan nilang antayin dahil kailangan lang mabuhay ng Aurora Gaming sa next 2 to 3 minutes of this game para magkaroon ng valid na tsansa. Mas maganda pa nga kung maaagaw nila ang Lord na ito but for
TNC. Ito na yung moment nila eh. Ando na naman yung EOG na nanggaling kay Light, pero siya na naman ang tatangkin ng damage, and at that point Light's gonna go down. 4v5 situation in favor of TNC with a 5.7k gold lead, at mukhang malinis atras ang Northern Lights at nag-aapoy na naman in the Land of Dawn. Yun na nga, no? Yung init at naglalagablab na performance dito ng TNC. Tino naman, pre, dinidelay pa nila itong Lord. Para nga naman Sabay. umabot sa 11 minutes and 40. Actually, para tumagal. Oo, Itong laro na bali, 11 minutes and 44 seconds pa lalabas yung Lord. Oo, ibang klase rin talaga no, yung game IQ ng ating mga players. And of course, for TNC Pro Team, ito na yung pinaka-biggest chance nila na isara ang larong ito. Dahil pahirap na ng pahirap yung laro the moment na hindi maging successful or hindi sila makakuha ng inhibitor turrets. If you are TNC Pro Team, ang KPI mo dito pare, ang iyong key performance indicators. Ang iyong KPI, may KPI sila If you dito know, you pare. know. Ang KPI nila dito ay makakuha ng at least isang inhibitor turret specifically. Maybe even in the mid lane, just isa sa side lane. Dalawang inhibitor turret or end the game. May kapangyarihan sila para gawin to. They have so much displacement. Meron din silang range damage. Ang kalaban na lang talaga nila dito ay kung mawe-wave clear agad ng Aurora Gaming yung mga minion waves. Oo, and kung titignan natin doon sa lineup nila, medyo sapat naman ka para kay Yue. Pero single target kasi si Doming. So baka mamumroblema sila dito. Lord ay nasa may bandang itaas. Nakakonsil na rin si Chakno dito. Nag-aabang na pagkakataon ha. Pero mabilis siyang nakita ni Edward. Si Light magagaling sa likod, may iwasan ni Zaida. That's gonna be enough for them to escape and instead take an inhibitor away from Aurora. Isang inhibitor ang lamang nila sa ngayon. Nagpakulan na naman itong si Lancy, pero si Lancy mahanap hindi mong kahit magpapalipad na naman siya ng bigla lamang. Dalawang inhibitors ngayon ang wala kontra sa Aurora. Chakno bumangga, hiniwalay si Demon Kite, and he will go down. Isama mo pa, hindi pa sa mga members dito dahil si Trimar talagang pumapalag na. Pana-pana konti kay Zaida, may bangka na naman na ibabato, and that is gonna be a takedown para sa iba sa mga members ng TNC. Edward and Yu remain. Siya rin naman ay mawawala din, and Yu is the only player from Aurora. Sama mo na si Edward pero naglalak na sila. They want to be able to finish this off, and TNC is gonna do it. One more hit, and that is TNC's fire burning in game 2. Hindi papayag ang TNC na basta-basta lang mawalis ng Aurora Game number 2 ay kanilang maseselyohan. From early, mid hanggang late game ay talagang hinawakan nila to. Gusto kong balikan yung pinag-uusapan natin kanina. Yung sinabi ko sa inyong by 12 minutes forward, mahihirapan na ang side ng TNC Pro Team na kailangan nilang maging agresibo, ipagpatuloy yung pressure from early to the mid game. Hawak nila yung bola, hindi nila binitawan, dinaktak pa nila sa pinakadulo with that beautiful engage and team fight. Sinabi natin na ang KPI nila doon sa pinakadulong push nila was to at least take 2 inhibitor turrets. Pero hindi lamang yun ang ginawa nila. Dahil sa naging magandang play ni Chakno ay nakakuha sila ng 3 inhibitor turrets at natapos pa nila yung laro. Men, ibang klase ang aura na meron ng CNC at ibang klase din ang munting ibon na lumilipad-lipad sa inyong screen. Ang ating MVP mula doon sa game number 2, walang iba kundi si Lancy. Malinis na laro mula dito kay Lancy, no? 0 deaths in this game. Kung mapapansin nyo po, yung Farsa na ito ay hindi lamang ginamit ang kanyang ultimate para magbigay ng damage sa mga heroes ng kalaban, kundi ginamit niya ang feathered airstrike para magbigay ng zone advantage for TNC Pro Team. Napaka-importanting bagay nito sa composition ng TNC Pro Team dahil dinidikta ng Farsa kung hanggang saan pwede tumapak ang side ng Aurora Gaming. May linya ka talaga yun, no? And wag kang magkukross doon. Pero nakita natin pa, tuloy-tuloy naman din lumalaban ng Aurora doon sa mga plano ng TNC. Unfortunately, hindi lang talaga nasasakto at naaayon doon sa nagiging, sabihin natin na lamang sila. No? And ilang beses natin nakita yung mga AOG ni Light na walang tinatamaan. And dahil doon, nagkakaroon ng ideya ang TNC na ilaban natin to kasi kulang sila ng resources eh. Oo, tsaka alam din kasi nila yung burst damage at power spike na meron sila. Essentially speaking, this is a death ball lineup mula sa TNC Pro Team on this Yisun Shin Zaida. Alam nila na kapag may napin down si Chakno, sapat yung damage nila. We talked about that Fury Hammer investment para kay Trimar TC sa early game. Isa iyon sa mga kinailangan nilang bilhin para magkaroon ng sapat na damage para kitilin si Edward ng maaga pa lang. Edward did not have one of the best games
games dito sa game number 2. Hindi dahil hindi siya marunong magyura, kung hindi, pinilit ng TNC Pro Team na maging uncomfortable sa frontline si Edward. Sobrang laking effect nung first blood na kill nitong si 3mar because that gave him more confidence. Not only yung confidence, pero meron siyang angat sa gold compared to Edward. Kasi Edward medyo nahirapan din siya upon scaling at mas napadali yun. Womi, you talked to us about the importance of XP laners kanina. I think that's what TNC was able to do in this one. Mas naging madali. Damage taken was nothing for Lancy. Malinis ang pagkakatrabaho. Iba kasi yung early game na nilabas, yung early game rotation ng TNC Pro Team patungong XP lane eh. Kung napapansin natin, hindi naging choice ng Aurora Gaming na bigyan ng ganong kalaking importansya yung Uranus. And tama naman yun. Sino naman bang kasing magbibigay ng early rotation sa Uranus, pre? Alam mong Uranus yan at kaya niyan dapat mag-survive ng maaga. Pero ang ginawa kasi ng TNC Pro Team, maagang nag-short sword dito si 3mar at maaga ding tumaan si Lancy para subukan i-burst down yung Uranus. And this becomes one of the best decisions para dito sa TNC Pro Team. Dahil maaga nilang na-eliminate yung growing threat, hindi pa nga lumalaki, na may frontline ng Aurora Gaming, wala na agad yung formation na gustong iplano ng Aurora. Yun nga yung sinasabi ko, no, para dito sa TNC, at nakita natin yung adjustment talaga na nangyari. Aga ng mga kills, ang bilis na bumulusok, at pinag-uusapan natin kanina doon sa storya ng larong ito, no, na yung nananalay tayo sa dugo ng TNC, ilan dyan, pre, express eh. Oo. So talagang express ang pinakita nila dito. And yun yung mga unusual na masasabi nating gawain, di ba? And kasi hindi mo naman papatulan talaga yung Uranus eh. May specific na call dyan. Tingnan nyo, napakaaga ng Fury Hammer para dito para sa Arlot. Tapos ang isa pang maganda na ginawa ng TNC Pro Team dito ay yung maagang Blade Armor. Kasi hindi lang naman yung Uranus yung kalaban mo dito. Ang kalaban mo dito mainly in the early game would be Yue on this Kimi. And for the longest time dito, for the past few weeks of MPL, si Kimi ay isa sa mga mid laners na talagang bumubuhat at kailangan maaga pa lang ay sinusolusyonan mo na. Paano mo susolusyonan yan? A Blade Armor. Hindi lamang si Kimi yung nakaka-counter niyan, kundi kahit papano ay namimitigate na rin yung damage na nanggagaling sa mga banat ng Lancelot na, by the way, masakit. Dapat hindi ka nagpapabanat sa isang Lancelot. And of course, the carry as well. To summarize, I think there was a lot of unusual, uncommon things na ginawa ang TNC that caught Aurora off guard. There were a lot of kills, tapos meron mga objectives na bigla-biglang nakukuha, and there's nothing that Aurora can do about it kasi wala pa silang damage to actually do something at makapag-counter-attack. Gaya nung nangyari nung game number 1. Kasi nung game number 1, there was already, Domenkay trying to fight through Edward with the final slash. They didn't have that in this game. Yeah, and nakita naman natin doon, no, na kung gaano din nagbigay ng ilaw itong si Edward sa larong ito. And siya nga ang naging sandbag para sa game number 2. And syempre ang carry at ang ating BPI rich guy na si Zaida, sabihin na natin na nagkaroon din ng magandang buhay doon sa laro niya dahil sa mga frontlines at binibigay na space noon. Ang saya naman kasi, no, kapag yung mga kakampi mo na palo ay talagang nagbibigay lang ng sinusubo na essentially speaking. Nandun na sa harapan mo, pare. Kumbaga, nangyayari na yung mga laban, papasok ko na lang, kukunin mo na lang. Our BPI rich guy, of course, Zaida. And nakakatulong din kasi yung fact na yung farsa ni Lancy during that time ay napakasakit na rin. Kumbaga, tatapusin mo na talaga yung trabaho na sinimulan para sa'yo. Men, ibang klase ang naging bawi dito ng CNC Pro Team. Alam mong handa